Magandang hapon. Mabibilis na balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Martes. Garantisadong mabilis lang to. Mga headlines ng mabibilis na balita. Heto na! Mga senador, patuloy ang diskusyon bago manumpa bilang mga senator judges sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pangulong Bongbong Marcos, ipinauubaya na sa Senado ang impeachment trial ni VP Sara. MMDA, nilinaw na patuloy pa rin ang physical apprehension ng mga traffic enforcers sa kabila ng no-contact apprehension policy. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakapanumpa ang 22 senador na tatayong hukom sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang dapat sana'y alas 4 ng hapon, patuloy na naantala. Kaugnay niyan, sinabi naman ni Senate President Francis Cheese Escudero na bukas pa rin na may maghain ng resolusyon para sa dismissal ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinita ni Senate Minority Leader Coco Pimentel si Senate President Cheese Escudero na dapat daw ay eksakto alas 4 ay nanunumpa na sila bilang senator judges para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero naurong ito ng naurong. Humiling pa si Senador Ronald Bato de la Rosa na kung maaari bago siya manumpa ay makapag-privilege speech muna ito nang mailabas naman ang sentimiento. Sinagot naman ni Senate President Francis Cheese Escudero ang paninita ni Pimentel at iginiit na wala itong intensyon na patagalin ang panunumpa. Bunsod ng balitaktakan, nagresulta ito sa suspensyon ng sesyon. Sinabi naman ni SP Escudero na mangyayari sa 20th Congress ang paglilitis, pero si Senate Majority Leader Francis Tolentino naghain ngayon ng resolusyon para tapusin ng 19th Congress ang impeachment trial. Pero ang problema, papunta ngayon sa Malaysia ang Vice Presidente para sa OVP program consultation sa mga OFW na gaganapin sa June 12. Sa ngayon, marami pang dapat abangan sa susunod na mangyayari. Kabilang na dyan kung may maghahain din ng resolusyon para i-dismiss ang impeachment trial, kaugnay ng resolusyong inihain ni Senador Robin Padilla kagabi. At kung may numerong papabor sa resolusyong ito, isa rin ito sa mga posibilidad ng tanungin si Escudero ng media kanina. Maaari rin daw magkaroon ng motion na i-convict agad si VP Sara. Ipinauubaya na ni Pangulong Bongbong Marcos kung papaano isasagawa ng Senado ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Mabilis na balitang hatid ni Michelle Guillam. Masinsing sinusubaybayan ni Pangulong Bongbong Marcos kung ano ang magiging hakbang ni Senate President Francis Cheese Escudero para masiguro na magiging mapayapa ang transisyon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mula 19th Congress sa 20th Congress. Sa panayam ng media sa Pangulo kaninang umaga sa Malacanang, sinabi niyang malinaw na tatawid ang impeachment sa susunod na Kongreso. Sa huli, Senado raw ang magdedesisyon kung paano isasagawa ang impeachment. Well, this is really a function of the Senate right now, so we leave it to them. It is very clear that it will, because there's no way that even if they start the trial now, that they will finish it before the new senators come in. So, well, again, the senators will decide. Sa parehong panayam, natanong rin ng Pangulo kaugnay sa mga alegasyon ng korupsyon laban kay Bureau of Immigration Commissioner Joel Viado. Aniya, tinitingnan na nito ang katotohanan ng mga report na nasasangkot umano si Viado sa maling pag-handle ng mga dayuhang konektado sa Pogo na kailangan i-deport. Well, of course, we're looking at it, but you know, this mahirap masyado. Mahirap mapag-aralan ng mabuti kung white paper na hindi pinirmahan at saka walang specifics. But nonetheless, everything like this, we look into it and we will continue to do that. Nabanggit rin ng Pangulo na matapos ang performance review ng mga miyembro ng kanyang gabinete, mga department undersecretaries naman ngayon ang kanyang susuriin. Magiging per quarter na aniya ang gagawin na performance review para maipahayag sa mga opisyal ng gobyerno na mahigpit na binabantayan ang kanilang pagseserbisyo.
Samantala, nanumpa na bilang bagong Associate Justice ng Korte Suprema si Court Administrator Raul Villanueva sa harap ni Pangulong Marcos kaninang umaga. Si Villanueva ang uupo sa pwestong nabakante ni retired Associate Justice Mario Lopez na umabot sa compulsory retirement age nitong June 4, 2025. Siya rin ang kauna-unaang hinirang ng Pangulo sa pinakamataas na hukuman ng Pilipinas. Sa kanyang mensahe, sinabi ng Pangulo na malaki ang tiwala niya kay Villanueva dahil sa mahabang karanasan nito. And since 2010, he has worked in the Supreme Court, and therefore he is well-versed in all that needs to be done for the proper and smooth function of the court. And besides that, we have begun a trend between the Supreme Court and the Executive of a closer relationship in the past couple of years. Michelle Giliang para sa All TV News, Channel 2. Nilinaw ng Metro Manila Development Authority o MMDA na kahit umiiral ang no-contact apprehension policy ay maaari pa ring manghuli ang mga traffic enforcers sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Ayon sa MMDA, tuloy pa rin ang physical apprehension dahil may mga lugar na blind spot na walang CCTV. Kailangan pa rin anya itong tauhan para matiketa ng mga lalabag sa batas trapiko. Tiniyak din ng ahensya na hindi madodoble ang record ng traffic violation ng nahuling motorista. Samantala, nag-umpisa nang magpadala ng notices of violation ng MMDA sa mga motoristang lumabag sa NCAP. Ayon sa MMDA, masusi nilang ni-review ang mga kuha ng CCTV camera para patunayang lumabag ang isang motorista. Ipinadala ito sa address na nakalagay sa nakarehistro ng sasakyan base sa record ng Land Transportation Office. Muli ring binigyan diin ng ahensya na dumaan ito sa manual review at verification para masigurong tama ang huli sa mga ito. At para sa latest na balita sa probinsya, mula Kalibo Cable News, mabilis na balitang hatid ni Raymart Chodosio. Patay ang isang batang lalaki matapos makuryente sa barangay Ubudan, Alimodjan, Iloilo, pasado alas 12 ng tanghali kahapon. Ayon sa Alimodjan Municipal Police Station, naglalaro ng saranggola ang 12 anyos na bata nang sumabit ito sa linya ng kuryente. Pinilit namanong hatake ng bata ang saranggola hanggang sa aksidenteng madikit ang kanyang katawan sa kawad. Nakita na lamang ng kamag-anak ng biktima na nakadikit na ito sa linya ng kuryente at nagtamo ng matitinding sugat sa palad, braso at dibdib. Agad na dinala ang bata sa Alyosan District Hospital, subalit idineklara na itong dead on arrival. Dagdag pa ng pulisya, bagamat mataas ang linya ng kuryente, posibleng bumaba ito dahil sa patuloy na paghila ng bata sa tali ng saranggola. Sa probinsya ng Antique, 2 ang patay at 1 naman ang sugatan matapos magsalpukan ang 2 motor sa Sitio Kasagingan, Barangay Kubay, Napultan, sa bayan ng Sibalom kahapon. Base sa inisyal na impormasyon, nanggaling sa Bilisan papunta sa ng San Jose sina alias Benji at RG nang biglang nagkabanggaan sila ni Marvin sa pinangyarihan ng aksidente. Dahil sa lakas ng kolisyon ng 2 motor, nagkayupi-yupi ang mga ito. Ang 2 naman ay kaagad na nirespondihan ng Sibalom Emergency Response Team at dinala sa Ramon Maza Senior Memorial District Hospital, ngunit idineklara ang dead on arrival. Raymart Chodosio para sa All TV News Channel 2. At yan ang mga up-to-date na balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabibilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-share din ang All TV News PH sa Facebook at makinig sa All Radio 103.5. Ako si Ralph Lopez. Magandang hapon.